natin yung apat na successful human aspect, no? At etong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa iyo, no? Yung tungkol sa iyo at ito yung hihimayin natin ngayon kung paano nagmamanipulate yung ating pagkatao, no? All right? So, now, baka may mga katanungan kayo, no? Mamaya talakayin natin 'yan. And simulan natin dito sa isang phrases na ito. Ang tagumpay ay nagsisimula sa mindset na tama at never mong iisipin ang mga bagay na gusto mo na di mo magagawa dahil imposible. So, hindi pala ganoon, no? Dapat pala wag mong iisipin yung mga bagay na hindi mo magagawa. Sa halip, isipin mo lahat yung mga gagawin mong pagtatagumpay ay magagawa mo ng nararapat. Okay? Now, pag-usapan natin yung apat na aspeto, no? Spiritually, yung mentality, yung emotional, at saka yung physical, no? Kasi ito yung nag-uugnay, no? Nag-uugnay ito sa lahat ng gusto mong gawin at nag-uugnay sa lahat ng gusto mong planuhin, nag-uugnay sa lahat ng gusto mong maging. Ito lahat, no? Ito yung gumagana. So, pag-usapan natin bawat isa. Okay? So, spiritually, ang kailangan tanggapin mo. Okay? Tanggapin mo yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Tanggapin mo yung lahat ng gusto mong gawin. Tanggapin mo lahat yon. Tanggapin mo ang lahat ng mga nangyayari sa paligid mo na hindi naman, kumbaga, wag mong isipin na yung lahat ng nangyayari ipahirap sa'yo. Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sa spirit mo, yung nandyan sa loob mo. Hindi yung nangyayari doon sa labas ng buhay mo, kundi ang dapat na isipin mong mabuti yung mangyayari diyan sa loob ng spirit mo, yung nagpo-process. Okay? Kailangan tanggapin mo 'yon. Okay? Ano pa? Dapat i-admit mo, aminin mo. Oo, aminin mo at tanggapin mo. Yan sa spiritual habit mo na may mga dapat na nangyayari talaga sa mundo na hindi mo control, dapat yon i-accept mo at aminin mo yon sa sarili mo. Ano pa? Acceptance of what has happened and the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Okay? Ano raw ibig sabihin nito? English kasi. Tanggapin mo lang yung mga nangyayari. Okay? Para malagpasan mo yung mga ano man yung mga bagay na hindi mo control, malalagpasan mo kasi yun eh. Kailangan tanggapin mo lang talaga. May tinatawag na adaptability measurement sa sarili nating buhay. Okay? Ano pa? Acceptance is one of the important manifestation of love. Kailangan daw mahalin mo kung ano man yon, yung dapat mong tanggapin at dapat mong aminin, mahalin mo yung bagay na yon. Halimbawa, may pangarap ka, kung ano yung pangarap mo, mahalin mo yon. Mahalin mo yon at tanggapin mo sa isip mo pa lang, tanggapin mo na. I-admit mo yung sarili mo. Okay? Aminin mo sa sarili mo, natatanggapin mo yon kung ano man yung pangarap na gusto mong marating. Kasi nga, dapat isinasaayos yun dito sa loob pa lang ng buhay natin. Sa loob pa lang ng pag-iisip natin, sa mindset natin, dapat yun, nagtatrabaho dyan sa isip natin na nakukuha mo yung mga pangarap na yon. Kahit hindi mo pa siya nakikita kaagad. Kahit malayo yun. Kahit nahihirapan kang gawin, kailangan dito pa lang sa isip natin, buo na natin yan. At minamahal na natin. Parang parang yung may gusto kang puntahan, no? May gusto kang puntahan, nasa isip mo na kung paano mo siya pupuntahan.
Tama? Habang iniisip mo kung paano mo siya pupuntahan, parang nandun na nakalugar ka na doon. Sa lugar na yon, parang nandoon ka na mismo, na nangyayari na nandoon ka na habang iniisip mo pa lang na gusto mo siyang puntahan. Ganon din yung pangarap natin. Yung pangarap natin na gusto mong puntahan, yung pangarap na gusto mong kuhanin, eh nandiyan na kaagad sa isip mo at inilulugar mo na yung sarili mo na nandun ka na nakuha mo na. Kailangan yun kasi yung tinatawag na acceptance. Tanggapin mo na yan. Para magtuloy-tuloy ka, magawa mo yung pangarap mo. Okay? The first step towards change is awareness. The second is acceptance. So, kailangan aware ka. Ano ba yung gusto mong marating? Dapat kilala mo yung sarili mo doon sa part na yan. Yung gusto mong marating, yung gusto mong gawin, yung mga plano mo na gusto mong matapos, dapat aware ka doon. Kilala mo dapat yun. Natatandaan mo dapat yung part na yon at tanggap mo kung mahirap man yun gawin, matagal man yun makuha, huwag kang maiinip kasi nga aware ka na doon eh. Alam mo na kung paano siya kukunin. Okay? Kasi tanggap mo na kung paano mo kukunin. Pero malabo yung salamin. Saglit na. Okay, ano pa? Believe in your spirit. Maniwala ka sa spirit mo. Meron kang dapat na kumbinsihin diyan sa loob ng pag-iisip mo mismo sa spirit mo. Kumbinsihin mo 'yon. At ikaw mismo ang walang ibang tao magkukumbinsi nun kasi minsan kinukumbinsi tayo ng kinukumbinsi ng maraming tao, maraming kumakausap sa atin ng mga tao, pero ikaw mismo, dudang-duda ka sa sarili mo. Dudang-duda ka sa sarili mo. Marami kang hindi, minsan kasi naranasan na natin na hindi tayo naniniwala sa maraming tao kasi nadala tayo eh. Merong mga pangyayari na nag-failure tayo, nadala tayo doon. O kaya, merong nagpahiya sa iyo ng mga tao, nadala tayo doon. So, ikaw ngayon, nawala yung pagiging confident mo, nawala yung pagiging confident mo, nawala yung pagiging trust mo sa sarili mo. So, hindi pala ganon. Kailangan pala may spirit kang paniniwalaan. Hindi lang yung basta, naniniwala ako sa sarili ko, kilala ko yung sarili ko. Hindi lang ganon. Kailangan paniwalaan mo mismo yung spirit mo na nandyan sa loob. Okay? Yan. So, kailangan, lagi tayong nananalangin. Kasi nga, pag nanalangin ka, kahit gaano kahirap na sitwasyon, natutupad yon, nangyayari. Kasi nga, prayers can move mountain. Hindi lang tungkol sa prayers eh. Hindi lang dahil sa tungkol sa devotion. Hindi lang tungkol sa pagiging makadiyos mo. Hindi lang tungkol sa pagiging religious mo. Kundi, ikaw mismo, yung sarili mo, pinapaniwalaan mo na lahat ng gusto mong gawin at lahat ng gusto mong tuparin, ay mangyayari yon at magagawa mo. Walang imposible doon sa part na yan. Kasi nga, ikaw mismo naniniwala, hindi ka nagdududa. Kaya tanggalin yung tanggalin yung ibang party diyan. Kailangan isa lang yung dapat mong paniwalaan, yung spirit mo na dapat magawa mo ang lahat ng gusto mong bagay. Alright? Next. Ito yung isang kwento ng magkapatid. Totoong pangyayari to kasi nakalagay ito sa Bible eh, sa Luke 15:11 hanggang 24. Pag binasa mo 'yan, merong magkapatid na lalaki, magkapatid at yung tatay nila mapagmahal, no? Etong bunso, sabi ng bunso, tatay, pwede bang kunin ko na yung parte ko sa mga pamana mo sa akin kahit bata pa ako. So, yung mapagmahal na ama, binigay niya yung parte ng bunso. So, ang ginawa ng bunso, pumunta siya sa ibang lugar at nagliwaliw siya, pinangalandakan niya yung kayamanan niya, yung minanan niya, at winalang bahala niya. Ang ginawa niya doon, binenta niya sa ibang lugar, binenta niya yung yung ari-arian na minanan niya. Nung nabenta niya, kahit saan ginawa niya yung gastos dito, gastos doon, at winaldas niya yung kanyang nakuhang kayamanan. So, pagdating nung time
naghirap siya at bumalik siya doon sa dati niyang kalagayan na wala. Kasi dati wala naman siyang mana eh. So hiningi niya lang talaga yun sa tatay niya. Ano yung moral lesson natin doon? Ang ibig sabihin nun, kung ano yung meron ka, kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung na-achieve mo na ngayon, dapat happy ka doon. Dapat happy tayo doon. Okay? Dapat happy ka doon sa mga bagay na na-achieve mo na ngayon. Kasi nga, hindi mo pwedeng tingnan yung ibang tao eh, na buti pa sila merong ganito, buti pa sila merong ganyan, buti sila nagkakaroon ng ganito, ba't ako wala? So, dapat kung ano lang yung meron ka dyan, maging contented ka doon. Pero hindi ibig sabihin na hinto ka na. Yun sa mga nandyan sa'yo, na ipagpapasalamat mo na yan sa Panginoon kasi meron ka eh. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, di ba? Lagi tayong binibigyan ng sitwasyon, ng pagkakataon. Lagi tayong binibigyan ng mga parliamentary na pwede mong isipin kung saan ka dedireksyon. Kasi nga, yun yung option lagi. Laging binibigyan ka ng sitwasyon na gano'n. Kaya nga nag-iisip ka minsan, nagdududa ka, nanghihinayang ka, nagdadalawang isip ka, pero hindi mo alam na yung mga bagay na minsan hindi natin ginagawa kasi tinatanggihan natin dahil ang iniisip natin napapagod tayo sa part na yun. Minsan, yun pala yung dapat na lagpasan mo. Okay? Now, sabi nga, learn to be thankful for what you already have while you pursue all what you want, sabi ni Jim Rohn. Yan. Kailangan daw, ipagpasalamat mo na kung ano yung meron ka ngayon. At kung ano yung gusto mong matanggap pa, yung mga tatanggapin mo pa, ipagpasalamat mo na yan na unahan mo na kagad, ipagpasalamat mo na kagad yan. Kasi para matanggap mo, maging magaan, matanggap mo lahat kung ano yung gusto mong makuha. Okay? Parang ano yan eh, yung pag sa magulang mo, gipitin mo ng gipitin kung manghihingi ka. Kasi pag halimbawa, tinatanggihan ka na sinasabi, wala pa yan, wala pa. Pero minsan, iniiyakan mo eh. Ikaw nga, iniiyakan ka ng anak mo eh. Di ba? Nung iniiyakan ka ng anak mo, pinipigay mo lahat. So, ganun din yun. Cornerin mo lang. Halimbawa, may mga hinihingi ka kay Lord na hindi mo pa natatanggap. Cornerin mo siya, iyakan mo, at hingiin mo ang lahat ng gusto mo para ibibigay niya yun sa'yo. Di ba? Yan. Maglaan ka ng 1 oras araw-araw para maging grateful. Maglaan ka ng meditation. Ano ba yung meditation? Dapat meron ka araw-araw na nakakonsentrate ka doon sa meditation mo para mangyari. Parang ritual ba? Ang tawag doon sa ibang term na Lemon's term is panata. Meron kang panata na gagawin na araw-araw naglalaan ka ng 1 oras para mag-pray, isipin, i-meditate mo, isipin mo ng isipin yung gusto mong marating. Kailangan ikarga mong mabuti dyan sa isip mo na narating mo na yon, na ikarga mo na dyan sa isip mo na nakuha mo na yon kahit hindi mo pa siya nakikita. Yun yung meditation. Ito yung aking meditation. I am building my value high enough that one day money will beg me to accept it. Parang ito yung meditation na pinakamahirap at parang imposibleng kunin, no? Kasi hihintayin mo na magmakaawa yung pera sa iyo bago mo siya tanggapin. 'Di ba? So, matagal ang pag-process nito, matagal yung trabaho nito para makuha mo yung malaking kayamanan na yun. Kung gusto mo ng kayamanan, magmamakaawa muna sa iyo yung pera para tanggapin mo. Kasi nagbi-build ka ng sarili mong value, kung gaano kataas yung value mo, kung gaano kataas yung magiging halaga mo, parang ginto, di ba? Bago mo mapatunayan kung ang ginto ay totoong ginto, kailangan dumaan muna yan sa apoy. Dumaan muna sa, tutunawin muna siya sa apoy para pag natunaw, ginto pa rin siya, hindi siya matutunaw talaga, no? Magiging ginto pa rin na puro yun. Lalabas yung pagkadalisay na ginto niya kapag napadaan mo na siya, nadarang mo sa apoy. Ganun kasi yun eh. Ganun yung value nung ginto na yon. So, pag ikaw, ganun nakataas yung value mo at napataas mo ng napataas yung value mo, magmamakaawa na sa yung pera para matanggap mo siya. Kumbaga, dahan-dahan mo nang ma-attract yung malaking gusto mong matanggap sa buhay. So, eto yung
para sa akin, no? Para sa akin, ito yun. Okay? Now, tamang pagpaplano sa iyong pera. Baka kasi marami ka ng pera, nadaanan mo na yung maraming pera at hindi mo na planong mabuti. Oh, hindi na planong mabuti. So, kailangan daw, kung ano yung meron ka, planuhin mo ng mabuti kung paano mo gagamitin, saan mo gagamitin, at saan mo pahahalagahan, gaano pinapahalagahan yung pera mo. Okay? Kung may pera ka dyan, pahalagahan mo, gamitin mo sa tama, i-invest mo para lumaki ng lumaki ng lumaki yung pera. Alright? Now, peace of mind. Kailangan daw mapayapa yung isip mo. Hindi pwede na may gusto kang marating pero ang isip mo ang gulo. Meron bang ganon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung parang ang gulo ng isip niya, sinasabi niya na, meron kang pangarap, may gusto kang marating, may gusto kang gawin, may gusto kang i-priority, pero ang gulo ng isip mo. Kaya wala kang matatapos. Ha? Wala kang masisimulan. So kailangan unang-una lagi yung spiritual habit mo, peace of mind ka lagi. Okay? And gawin mong responsibility yung lahat ng mga gusto mong gawin. Kasi pag ginawa mong responsibility lahat ng gusto mong gawin, ma-overcome mo lahat yon kasi nga hindi mo pababayaan yun eh. Hindi mo pababayaan na lumipas yung araw na hindi mo nagawa. Hindi mo pababayaan na lumipas yung isang linggo na hindi mo nagawa. Hindi mo pababayaan na lumipas na isang buwan, lumipas na yung taon na hindi mo magagawa. Kasi nga, responsibility mo na dapat gawin mo yon. Okay? So, kung yung mga pangarap na sinasabi natin, bigyan mo ng responsibility. Dapat may responsibility ka dyan. Okay? Yung responsibility, nagsisimula yan sa sarili natin. Hindi yan binibigay ng tao. Hindi yan binibigay na sitwasyon. Kundi, ituturing mo na isang pananagutan, malaking pananagutan na yung pangarap mo, gusto mong marating. Kailangan dito pa lang, sa spiritual habit natin, ay nire-responsible mo yung sarili mo. Okay? Yan. Ano pa? Responsibility. Pag nagdadala ka ng project, pag gumagawa ka ng task, pag gumagawa ka ng team, pag lahat yan, kung ano yung accountable sa'yo, lahat yan responsible mo. Okay? Lahat ng mga dapat na gawin mo, kailangan accountable yan sa'yo at responsable ka. Ano pa? Hiwaga. Alam mo yung hiwaga? Uy. Alam mo yung hiwaga? Yung pinaniniwalaan mong spirit yan sa loob mo. May pinaniniwalaan kang spirit yan sa loob mo. Di ba minsan pag ginahagilap mo siya, hindi mo siya maramdaman. Pero kapag iniisip mo siya, nandyan siya, di ba? Yun yung hiwaga eh. May isa pang hiwaga. Pwede mong paniwalaan ano yung gusto mong patungkulan. Yan sa spiritual habit mo. Sabi sa Bible, yung mga salita ng Diyos ay nakatago sa hiwaga. Pero alin ba ang tama? Yung mga salita ng Diyos ay nakatago sa hiwaga o yung mga salita ng Diyos ay mahiwaga? Di ba? Ano yung para sa doon? Sa iyong spiritual habit. Ano yung para sa doon? Okay? Nakatago sa hiwaga o mahiwaga ang salita ng Diyos? Yan. Doon ka mamimili para lumawak yung iyong spiritual habit. Pangalawa, mentality. What we think is happen to our body. Kung ano daw yung iniisip natin, yun yung nangyayari. Kaya kung ano man yung lagi mong iniisip, minsan iniisip, parang magkakasakit ako. Parang lalagnatin ako. Magkakasakit ka talaga, lalagnatin ka talaga. Yun ang iniisip mo eh. Eh kung iniisip mo na parang yayaman ako, o di yayaman ako. Diba? Kasi sa mentality natin, kailangan ini-inject mo dyan sa mentality natin kung ano yung gusto mong mangyari sa katawan mo. Halimbawa, gusto mo mag-gym, eh di, ipasok mo dyan sa mentality mo, bukas na bukas,
magda-diet ka. Bukas sa bukas, punta ka sa gym. Di ba? Kailangan, maging ano yun, maging mentality habit mo yun. Kasi lahat ng iisipin mo, yun yung ma-achieve, ma-attract nung magnetic dyan sa loob natin. Okay? Ano pa? What the mind can conceive and believe, it can achieve. Sabi nga, Parmaton. Parmaton. Di ba? Dapat, lahat ng gusto mong matanggap, ano yun? Dapat lahat ng gusto mong matanggap, dapat lahat ng gusto mong paniwalaan, naniniwala ka na marireceive mo. Okay? Yan. Ano pa? Specialized knowledge. Ito yung importante, no, sa pagiging mentality natin. Kailangan may meron kang minamaster na mga bagay. Meron kang kinakasanayan. Meron ka dapat, sinasanay mo dapat yung sarili mo na yung special knowledge na yon ay meron ka. Parang kurso Parang kurso dun sa eskwelahan na para maging doktor ka, kailangan mag-practice kang maging doktor. Para maging speaker ka, mag-practice ka mag-speaker. Para maging successful na networker ka, dapat marunong ka mag-speaker, marunong ka mag-NDO, marunong ka mag-training ng 5 fingers, marunong ka mag-training ng mga basic needs na kailangan i-training sa mga tao para maging successful ka na network marketer. Okay? So, dapat yun yung specialized knowledge mo. Para may pinipili ka ba? Pinili mo na maging network development. So, aralin mo lahat yung tungkol sa network development. At kung pinili mo na maging direct selling, dapat aralin mo kung ano yung mga nandun sa direct selling, particular dun sa pagbebenta, sa pagdedemo, pag-i-speaker, para matutunan mo lahat nun. Yun yung mga specialized knowledge. Okay? Next, general knowledge. Dapat alam mo ito lahat. Hindi naman ibig sabihin na dalubhasa ka na para malaman mo lahat Ibig sabihin, pag alam mo lahat, parang tinatawag na na ikaw yung multitasking, no? Nasa habit ng mentality mo na dapat multitasking ka. Habang nagluluto ka, naghuhugas ka ng pinggan. Habang kumakain ka, pwede kang manood ng training. Habang nag-browse ka sa cellphone mo, dapat ang hinahanap mo doon ay yung mga lesson na may matututunan ka. Hindi yung nagba-browse ka lang na nagla-like ka lang ng nagla-like sa mga posting. Okay? So, kailangan general knowledge, ang laging purpose mo sa mentality mo ay meron ka laging natututunan sa lahat ng part. Every day in your life, dapat meron kang mga nakakausap na tao para may matutunan ka sa kanila. Okay? That is general knowledge. Ano pa? Mentality food. Ano ba yung pinapakain mo sa isip mo? Kasi minsan, marami kang ina-absorb, no? Doon sa mga basura ng kapitbahay mo. Meron kang mga ina-absorb na may mga taong kakatok dyan sa'yo. Oh, tok, tok, tok. Oh, Mare, kumusta? Ay, alam mo si ganito, ganito. Nako, si Marites pala yun. Pinapakain ka dyan. Sa isip mo, sa mentality mo, pinapakain ka ng mga basura nila. Okay, huwag kang papayag doon. Kaya kailangan, ang ipapakain mo na foods dyan sa mentality mo, yung mga motivational. Yung mga marami kang natutunan. Yung tungkol sa pangarap mo, kung paano mo naabot. At ang mga ipapakain mo dyan sa mentality foods mo, yung mga taong nagtagumpay. Ano ba yung mga nagtagumpay na ng mga tao at sino yung mga taong nagtagumpay at ano yung mga lesson na matututunan mo sa kanila. Okay? Next. Kailangan ba food and drinks yung ipapasok mo dyan sa... Kasi minsan, tingnan mo pag nag-browse ka sa Facebook, marami kang makikitang mga tao na nagpo-post ng inumin, nakikipag-inuman, nakikipagkantahan, nakikipagsayahan. Yun yung pinapakain nila sa mentality foods nila. Ano pa? Aging. Iniisip nila lagi na matanda na ako Paano pa ako magnenegosyo? Hindi na kaya ng katawan ko.
Huwag gano'n. Kailangan ang ipakain mo diyan yung positive. Kailangan laging positive. Kailangan sinabi mo na, hindi imposible na kahit may edad na ako, hindi ko na kaya. Hindi pwede yun. Numbers lang yun. Okay? So, kailangan dapat mong tandaan na ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa paligid mo, hindi yan ibig sabihin na palatandaan ng pagtanda, kundi palatandaan yon na kailangan nakakonsentrate ka lang. Nakakonsentrate ka lang kung ano yung dapat mong isipin. Wag mong isipin na matanda na ako eh. O, bata pa naman ako eh. Hindi pwedeng gano'n. Wag gano'n ang ipakain mo sa isip mo. Kailangan yung mentality mo punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng motivation, punong-puno ng encouragement para hindi ka mahinto, hindi ka ma-stuck dun sa pangarap na gusto mong marating. Ano pa? Stress. Huwag mong ipakain yan sa mentality food mo. Huwag mong ipakain yan. Ako, stress na. Nakita ko lang si ganito, nai-stress ako eh. Okay? Tanggalin mo yan. Hereditary. Mga minamana o gusto mong manahin. Ano ba yung sakit na namamana? O ano ba yung namamana na kalupaan? Yung sakit na namamana, hindi totoo yun ha. Kasi, kaya mo pwedeng matanggap yung hereditary na sinasabi, yung genetically na nakukuha natin kung ano yung naging sakit ng magulang natin. Bakit? Tungkol yun sa pagkain, kung ano yung kinakain mo. Kung ano yung kinakain nila, yun din yung kinakain mo. So pareho ka rin magkakasakit ng ganun. Kung ano yung naging sakit nila. Okay? Problema. Lahat ng problema, pwede mong ipakain dyan, pero dapat hindi. Okay? Kasi pag puro problema yung inisip mo ng inisip, hindi yan mauubos. Hindi ka mauubusan yan. Promise sa'yo. Pagka inisip mo ng inisip yan, problema araw. Nako, problema na nakita ko sa gitna. Nako, problema na naman. Nako, nakita mo lang yung kuryente, problema na naman. Puro problema yung inisip mo. Hindi ka mauubusan yan. Kaya dapat, yung mentality mo, ang ipapakain mo lang dyan, kahit alam mo na may mga dapat solusyonan, ang hanapin mo yung bagay na makakapagbigay ng solusyon. Kasi nga, dapat yung ipakain mo dyan, yung mga bagay na makakaalwan sa'yo. Hindi yung mga magiging pabigat sa'yo. Okay? Ano pa? Genetically, ito yung sinabi ko kanina na yung sakit, kung ano yung genetical ng tatay mo, pwede mong makuha. Kung ano yung genetical ng mother mo, pwede mong makuha. Yung pa yung mga, halimbawa, may nunal, o isa yun. O kaya yung medyo balat sibuyas. Mapula yung pisngi lagi. Merong brown ka naman. O, dapat, ano yun eh, yun yung genetically. Pero, hindi yun ano eh, hindi mo pwedeng ipakain dyan. Okay? Kailangan lagi positivity na, minana ko kasi sa tatay ko yan eh. May, ano siya, may rayuma siya eh. Hindi pwedeng ganon. Kaya ka nagkaroon ng rayuma kasi kain ka ng mga mabutong pagkain. Palitan mo yon, okay? So, depende sa pinapakain mo. O, trangkaso, sakit. Ano ba yung nasa mentality mo? Pag inisip mo na parang magkakatrangkaso ako, ang galing mo yun, no? Pagtanda, parang pareho lang, aging sa kapagtanda. Huwag mong isipin na tumatanda na tayo. Ang dapat mong isipin, kaya nga tumatanda, kailangan nasa maturity level ka. Okay? Kaya ka nagkakaedad kasi nandun ka na sa maturity part na dapat naging growth na talaga yung mentality mo. Okay? Yan yung dapat mong ipakain. Next, sabi ni Napoleon Hill, successful people in all callings. So, never stop acquiring specialized knowledge related to their major purpose, business or profession. Kailangan daw yung mga successful na tao, tinatawag yun eh. May tawag sa iyo diyan. Kaya nga minsan napupunta ka doon sa part na yung buhay mo parang sinabi ay nauntog kaya nagbago. Ang tawag doon callings. Okay? May callings yan eh. 'Di ba? Yung mga taong nakikita mo na barumbado dati, salbahe dati.
biglang nagbago. Ang tawag doon, callings. Okay? Nakita mo na parang lagi na siyang may purpose sa buhay. Ang tawag doon, callings. Tinawag na siya eh. Natawag na siya. Minsan, naging relihiyoso kahit dating salbahe. No? Naging relihiyoso. Kaya nga yung iba, kahit nakakulong na sa munti, may mga malalalim na case record, no? Nagbago. Paglabas ng kulungan, pastor na. 'Di ba? Ang tawag doon callings. So, dapat tayo, yung mga bagay na 'yon na gusto mong marating, gawin mong callings para maging successful ka. Gawin mong callings lahat. Ariin mo ba? Ariin mong ganap. Oo. Okay? Ano pa? Huwag mag-invest. Huwag mag-i-invest ang iyong panahon sa mga bagay na hindi pinakamahalaga. Parang wants and needs ito eh. Hindi mo pwedeng bilhin yung wants mo lang, kundi bilhin mo yung kailangan mo lang. Parang sa training, hindi mo pwedeng aralin yung hindi mo naman kailangan. Kunin mo yung mga kailangan mo para mas lalo kang matuto at mag-growth ka doon sa mga bagay na gusto mong marating. Okay? Gusto mong umasenso, di aralin mo ng aralin, laanan mo ng panahon, doon ka mag-invest ng oras. Hindi ibig sabihin na mag-invest, maglalabas ka ng pera. Kailangan mag-invest ka ng panahon. Invest ka ng panahon, ng oras, laanan mo. Mag-aral ka, mag-research ka, manood ka ng ibang videos, manood ka ng mga motivational, ilaman mo lagi dyan kung ano yung makakatulong dun sa pagtupad mo ng pangarap mo. Therefore, magiging successful ka. Okay? Next, pumili ng isang field na magiging marami ang iyong kaalaman o expertise. No? Kailangan piliin mo. Kaya nga, nag-segregate tayo. Ito yung direct selling, ito yung deliveries, ito yung network development. Ano yung pinili mo? Kung saan ka pumili ng ganon, bakit wala ka pag-training? Pagdating ng training, wala ka. So, paano makukuha yung expertise mo? So, kailangan, hindi naman lahat isang pasada ng training, makukuha mo na lahat, ma-absorb mo lahat. Hindi eh. Dapat may makukuha ka lang dyan na isang line, isang keyword na magbibigay sa iyo ng tinatawag na eye-opener. Yun nagbubukas ng iyong pananaw. Kasi yun yung kailangan mo lang, hindi lahat ng buong training kailangan makabisado mo, hindi. Makinig ka ng paulit-ulit, yun yung ipipid mo dyan sa mentality mo. Okay? Failing to plan is planning to fail. Kung hindi ka rin nagplano, ibig sabihin, nagpaplano ka para magkamali. Yung hindi mo pagpaplano ng tama, nagpaplano ka nun para magkamali. And that's why, failing to plan is planning to fail. Okay? Alamin ang iyong sitwasyon. Dapat ilugar mo yung sarili mo. Saan mo ba gustong pumunta, doon mo ilugar ang sarili mo. Kung may gusto kang marating, doon mo ilugar ang sarili mo. Kung may gusto kang alamin, ilugar mo doon ang sarili mo, bigyan mo ng oras. Daanan mo ng isang oras para yung mismong sarili mo makapunta ka doon sa sitwasyon na gusto mong alamin. Okay? So, dapat continuous improvement sa sarili. Yun yung lagi mo ipipid dyan sa mentality. Ano pa? Fearless, value. Dapat wala kang takot kasi meron kang halaga. Huwag kang matatakot. Huwag mong isipin na nakakatakot lahat ng gagawin mo kasi may value ka. Mataas ang value mo bilang tao. Mataas ang value mo bilang ikaw. Meron ka mataas na aspeto sa buhay mo. Kaya dapat wala kang takot. Parang leon. Ito. Ang leon, alam niyo yung value ng leon? Hindi siya kumakain ng bulok. Hindi siya kumakain ng damo. Kailangan niya maghanap ng buhay na pagkain at i-hunting yon para meron siyang pagkain. Ganon yung value ng leon. Kung ikaw may value ka, ituturing mo din yung sarili mo na kahit nagugutom ka, hindi ka pwedeng kumain ng bulok na pagkain. Kasi ang inahanap mong prey mo is yung buhay. Yun yung value mo eh. Ganon ka kahalaga, ganon ka
ka-confident sa sarili mo. Ganun ka kataas ng aspeto sa sarili mo para sabihin mo sa sarili mo na wala kang takot. Fearless ka. Okay? Mataas ang value mo. Katulad ng ibon na agila. Oh, hindi mo madidisturb yan kahit kumikidlat. Tataas ng mas mataas pa sa ulap yun. Maglilipad ng mas mataas pa sa ulap. Para hindi siya ma-turbulence ng mga kidlat. O, di mapayapa siya doon sa taas ng ulap. Ganun yung value niya. So tayo, bilang tao, may value din tayo. Mataas nga yung value natin kaysa sa kanila eh. So ang kailangan lang, pagtiwalaan natin yung sarili natin na meron tayong value. Okay? Pahalagahan natin yon. Hindi pwede na nagugutom ka na ngayon, mag-quit ka na dun sa pangarap mo at gagawa ka ng iba na hindi naman related dun sa pangarap mo. Okay? Kasi may value ka eh. Dapat panindigan mo yung value mo na yon na makukuha mo talaga ang pangarap mo kahit anong mangyari. Kahit magtiyaga ka muna ng bananakyo tubig. Ang importante, dahan-dahan kang puusad papunta dun sa pangarap mo. Okay ba yon? Yan. Ano pa? Turning point. Ito yung part na dapat alam mo yung direction mo eh. Alam mo yung direction mo. Gusto mong umasenso, gusto mong may matutunan, alam mo yung direction mo. Malayo pa yung sitwasyon, nakalaan ka na. Malayo pa yung training ng oras, nakalaan ka na. Nakahanda ka na ng damit na susuotin, nakahanda ka na ng mga gagamitin, nakahanda na yung sarili mo. Inahanda mo na lagi yung sarili mo. Yun yung turning point eh. Kasi gusto mong pumunta doon sa gusto mong puntahan. So, kailangan, mismong sarili mo, nandun yung discipline na kailangan makarating ka na doon. Tanggapin mo na yon, i-accept mo na yon na makakarating ka doon. Kaya nga mo siya ginagawa. Okay? Parang papunta ka sa linggo, no? Papunta ka sa simbahan. O, pagpunta mo sa simbahan, malayo pa yung oras nung pagsamba, malayo pa, prepare mo na yung sarili mo. Nahanda mo na yung damit mo, nahanda mo na yung sapatos mo, prepare na ng mas maaga yon. Para pag pumunta ka doon, yung solemnidad, yung solemnity, makukuha mo. Makukuha mo yon. Okay, yun yung turning point. Ganon din sa pangarap. Okay? Palawakin mo ang iyong opportunities. Kasi nga, lahat ng gusto mong maging oportunidad, nagsisimula yon sa lesson. Nagsisimula yun lahat sa lesson. Kailangan may makuha kang lesson. Okay? Maraming gusto mong kunin sa buhay, marami kang gustong matutunan. Kailangan mo yun, mapalawak mo yung opportunity mo. Kasi, yung opportunity na yan, yung nagbubukas eh. Yun yung nagbubukas sa'yo ng pag-asa. Okay? So, lahat, pakinggan mo. Lahat ng mga nagtuturo, pakinggan mo. Lahat ng mga makukuhanan mo ng maging malawak yung iyong opportunity, kunin mo yun. Hindi pwede na hulaan mo. Hindi pwede. Hindi pwedeng antayin. Kailangan gawin mo ng gawin. Okay? Ano pa? Masusolusyonan ang mga problema sa pamamagitan ng pag-ako sa kanyang responsibilidad. Ituring mo na responsibility lahat. Parang yung ginagawa mo ngayon. Kahit anong ginagawa mo ngayon, responsibilidad mo yan. Kahit anong ginagawa mo ngayon, responsibilidad mo yan. Kahit hindi yan para sa'yo, gawin mo responsibilidad. Bakit mo ginagawa? Kasi naging responsible ka na dyan. Okay? Ano man ang trabaho mo ngayon, responsibility mo yan. Ano man yung gagawin mo bukas, responsibility mo yan. Parang pinakang command niyan, pag lahat ng ginawa mo, yun yung responsibility mo. Okay? Yan. Para maging expertise ka at maging certified guru ka. Someday, no? Maging certified coach ka. Okay? Next, pangatlo, emotional. Solution lesson, yung lahat ng pwede mong maging learnings sa lesson pass, no? Marami kang pwedeng, kasi dito sa lesson na to, yung solution lesson, lahat ng mga nararamdaman mo, dapat isi-segregate mo yon. Isi-segregate mo yan. Lagi mong iiwalay yung emotional mo. Pero kasama yan, no? Kasama yan sa aspeto ng pagtatagumpay. Dapat nararamdaman mo kasi yun eh. Nararamdaman mo na nagtatagumpay ka, nararamdaman mo na gusto mong magtagumpay, nararamdaman mo na makakarating ka doon. Pero may dapat kang ihiwalay dyan sa emotional part na yan. Yun yung mga learning lesson na madali kang dapat natututo.
Yun yung mga part na dapat madali kang natututo. Okay? Dapat hinaharap mo yung mga current na nangyayari sa buhay. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Harapin mo yung mga nangyayari sa buhay. Hindi mo pwedeng takasan. Okay? Kung kailangan mag-adapt ka, dapat mag-adapt. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi na pwede yung pupunta ka sa opisina kasi lahat ng tatanggapin dun sa office kailangan vaccinated. At paano kung hindi ka vaccinated? Kung ka lang sa labas, makikiabot nga nung binili kong compromise. Hindi pwede. So, kailangan mag-adapt. Kailangan mag-adapt tayo. Haharapin natin yung mga pagbabago na yan. Kaya nga yung dating Nokia, naging ano na ngayon, Android kasi humarap sila dun sa pagbabago. Anong nangyari dun sa Nokia? Hindi sila nag-adapt. O din, wala sila. Okay? Parang sa computer ngayon. Dati, ano, Pentium. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 4. Ngayon, Windows na. Okay? So, nag-adapt dun sa pagbabago. Kung dati, barter trade, yung mga binibili, palitan lang ng pagbibili, palit tayo ng kalabaw, akin yung baka mo, palit tayo ng akin yung lupa mo, sa yung kalabaw ko, barter trade yun. Nag-adapt na sa bago ngayon. Kailangan nagkaroon ng pera, no? Yun na yung trend. So, harapin natin yun. Ngayon nga, di ba, digital money na tayo. Minsan, binabayad na yung coins. O, di ba, nagtatransact tayo ng online, digital. So, hinarap na natin yun. So, kailangan, kung gusto mo talagang may mabago sa buhay mo, harapin mo yung mga pagbabago. Huwag mong takas. Huwag mong talikuran. Huwag mong palipasin. Okay? Ano pa? Right action guide. Gawin mo yung pinakang manual. Ano ba yung blueprint ng buhay? Sige nga. Ano yung blueprint ng buhay? Ang blueprint ng buhay, dapat magbabasa ka sa Bible kahit pa isa-isang verse. Nandyan yung blueprint ng buhay. Right action guide yun eh. Yan yung manual. Pinanganak tayo, naging tao tayo, meron tayong manual. Meron tayong manual na susundan. Yun yung blueprint ng buhay. Kasi 'di ba, pag bumili ka ng laptop, cellphone, may manual 'yan para tinitingnan mo paano ba yung guide nito, paano ma-operate. Ganon. So tayo sa buhay natin, meron tayong manual. Yun yung book. Yun yung Bible. Yun yung right action guide ng buhay natin. So para ma-guide mo yung emotional part mo, doon ka, minsan magbabasa ka ng kaisa-isang verse. Hindi naman ibig sabihin na kabisado mo, pero dapat doon ka kumukuha kung paano mo na ma-manage yung emotional mo. Kasi nga, hindi pwedeng rumble yan. Hindi pwedeng rumble. Hindi pwedeng nagkakagulo yung emotional mo na yan kasi walang mangyayari dyan. Sisirain ng maraming nasira na buhay dahil sa emotional part. Kasi hindi na naggawa yung tamang right guide action. Okay? Sabi sa Isaiah 43:18 hanggang 19, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong mga nakalipas. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa akong bago para sa iyo. Yun yung preparation ni Lord eh. Doon sa mga nakalipas mong buhay, yung emotional part mo doon, kung meron man manakit sa'yo, merong nabigo ka, maraming nagkutsa sa'yo, manambuli sa'yo, kalimutan mo na yun. Harapin mo yung bago. Kung ano yung hinarap ni Lord sa'yo ngayon, yun yung gawin mo. Kasi yun yung bago na binigay niya sa yung task eh. Di ba si Jonas, pinapunta ni Lord sa Ninive, pumunta ka dun sa Ninive, sabihin mo yung aral ko, ganito, ganyan. Ayaw ni Jonas na pumunta sa Ninive. Anong ginawa niya? Nagbago siya ng direksyon. Naglayag siya, nagbago ng direksyon. Anong ginawa ni Lord sa kanya? Di ba? Pinasama niya yung panahon, pinalakas yung alon, nahulog si Jonas, kinain siya ng isda. Ibinalik siya dun sa dalampasigan kung saan siya pinapupunta ni Lord. Okay? Ano pa yung ginawa? Pinatubuan siya ng halaman para meron siyang masisilungan sa init ng araw kasi desierto yun. Ayaw pa rin niyang sumunod, ayaw pa rin niyang maniwala na si Lord yung nagsasabi nung dapat niyang puntahan, ayaw pa rin niyang maniwala. Anong ginawa ni Lord? Nag-create siya ng malaking uod. Ipinakain niya yung halaman na nakakalilim sa kanya para ma-realize niya na yung mga bagay na nangyayari sa paligid niya, yung ayaw niya mismo, yung ayaw ni Lord na ayaw niyang gawin ni Jonas, dapat gawin niya kung ano yung gusto ng Panginoon.
Okay? Kasi yun yung bago na ginagawa ni Lord para sa kanya, para sa kaligtasan. Ganun. Sa buhay natin, sa emotional part natin, kailangan gawin din natin yung mga bagay na makakatulong, no, sa emotional natin. Yung mga positibo na makakatulong sa emotional natin. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga lesson learned, no? Maraming bagay yung mga kinukuha natin na information sa Google, sa iba't ibang platform, may makikinukuha tayong mga information para magkaroon tayo ng panuto, mapapanuto tayo. Yun yung mga hinaharap natin ng mga ginagawa natin. Okay? Ano pa? Solution lesson. Etong mga to, tanggalin mo sa buhay mo. Yung panunumbat, inanakit, galit, puot, panunumbat, patuloy na panunumbat, paninisi, tampo, patuloy na paninisi ng ibang tao, sigalot, pamilya, kaanak at kaibigan, tanggalin mo yan sa'yo. Kalimutan mo yan. Ito yung mga bagay na dapat tanggalin mo. Yan sa emotional ko. Okay? Tanggalin mo yan. Alisin mo yan sa emotional mo. Kung may mga nanakit sa'yo, tanggalin mo sila sa buhay mo. I-unfriend mo na yan. I-unfriend mo na yan. Uy, di ba? I-unfriend mo yan. Tanggalin mo yan. Ikaw mismo, kung ano yung nararamdaman mo, tanggalin mo. Let go mo yan. Huwag mong i-blame yung mga tao. Tanggalin mo yung puot mo, tanggalin mo yung galit. Tanggalin mo lahat yan. Para maging maluwag yung pagpunta mo sa pangarap mo. Magiging magaan niya, tanggalin mo yan. Itong lahat ng to, nagiging pabigat sa balikat mo yan. Kaya pag tinanggal mo yan, mas magiging magaan yung smooth ng takbo ng buhay mo. Walang magiging pabigat sa'yo. Okay? Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo yan. Ulit-ulit, tanggalin mo. Okay? Sabi sa John 1:9, the Lord is very much willing to give us health and give us healing. Wala nang iba. Hindi pwedeng sa tao, no? Hindi pwedeng sa tao manggaling yan. Siya lang yung magbibigay sa iyo ng willingness ng habang panahon. Yung willingness na habang panahon na pagagalingin ka at bibigyan ka ng kalusugan. Si Lord lang yun. Wala na iba. Okay? Kaya maniwala ka mismo sa sarili mo na ikaw kaya mong gawin yun. Panindigan natin. Right? Ano pa? Kung gusto mong yumaman, dapat meron kang burning desire. Yung naglalagablab na pagnanasa. Dapat yung emotional mo, yun yung dala-dala, yung burning desire. Kaya ko yan. Gagawin ko yan. Kayang-kaya ko yan. Kung kaya nila, paggawa mo sa kanila. O ganon. Pag kaya nila, kaya ko rin. Dapat ganon. Yan yung burning desire mo. Dapat gawin mo ng gawin, ng gawin, ng gawin, ng gawin. Dapat yun yung nakakarga dyan sa emotional mo. Okay? Ano pa? Dapat meron kang specific goal. Ano ba yung goal mo? Gusto mong umasenso, kumita. Dapat may specific. Okay? Lagyan mo ng presyo. Magkano yung kikitain mo bukas? Lagyan mo ng presyo. Magkano ilan yung ibebenta mo bukas? Lagyan mo ng price. Ilan yung re-recruitin mo, i-invitein mo bukas, lagyan mo ng price. Lagyan mo yan. Sacrifice, deadline, lagyan mo. Sacrifice. Sacrifice mo. Bawat oras i-sacrifice mo. Kailangan magawa mo na yan. Kailangan matapos yun. Kailangan may matupad. Lagyan mo ng deadline. Parang kuryente. Pag hindi mo binayaran. Di ba may deadline? Putol. Okay? Plano. Ano yung plano mo? Dapat meron ka niyan. Target daily income. Magkano? Target monthly income. Magkano? Lagay mo dyan. Sulat mo dyan. Target annual income, taunan na income. Lagay mo dyan. Lagay mo 6 million. Divide mo sa 12 months. Yung 6 million. Tapos divide mo yun sa per day. Yun. May set ka na goal. Tapos ilang products ang dapat na makonsume nung araw-araw na ibebenta mo para makuha mo yung goal. Ilan yung i-invitein mo sa presentation. Okay? At pagka hindi mo kayang mag-present, no? Pag hindi mo kayang mag-present, meron naman tayong website. Meron akong ginawang website, halos patapos na, no? May ginagawa tayong website, halos patapos na.
No, i-send mo lang 'yun dun sa tao, yung mibuvalue.com. O friend, meron akong negosyo ngayon, baka gusto mong tingnan. Pak, panoorin mo lang 'yan, tapusin mo lang. Iwasan mo na madidisturbo ka habang nanonood ka. Basta tapusin mo tapos bigyan mo ako ng feedback pagkatapos mong mapanood. 'Di ba? Nakapag-invite ka na, nakapag-present ka na. Kasi kumpleto na ron. Oh, i-send mo lang sa kanya, mibuvalue.com. Okay? Next, right action, right guide. Ito na yung sinasabi ko kanina na may manual ka dapat na sinusundan. Di ba? Kung ano yung manual na sinusundan mo, yun na yung papunta para magawa mo yung mga bagay na gusto mong magawa. Okay? Right action, tama. Yung tamang gawa. Yung tugma. Hindi mo pwedeng hindi pwede na may gagawin ka ngayon tapos iba yung ginagawa mo. Hindi pwede yun. Dapat, nakatutok ka doon sa gusto mong mangyari. Right action nga eh. Tapos right guide, di alam mo kung anong gagawin mo. Di ba? Hindi pwede na may pupuntahan ka tapos kung ano-ano yung mga kinukutingting mo. Ano magagawa doon sa advance na oras kung ano-ano yung kinukutingting mo. Eh kahit anong makaabala dyan sa'yo, maraming bagay na makakaabala sa'yo eh. Pero dapat nakatutok ka doon sa tamang action mo. Okay? Kasi yun yung dapat na pinupuntahan mong guide eh. Okay? Ano pa? Alamin ang mga bagay na gusto mong ma-achieve. O, dapat malinaw yan. Dapat malinaw sa'yo. Busy ka ba o productive ka? Kasi minsan busy-busyhan lang. Busy ako, apps. Busy pa ako, coach. Yung bang pagiging busy mo, nagiging productive ba yun? Ikaw mismo sasagot mo. Kasi, minsan, ginagawa lang natin na katwiran na busy. Pero hindi tayo productive. Eh? Gumamit ka ng time blocking. O, araw-araw maglagay ka. Monday, ito yung task na gagawin mo. Tuesday, ito yung gagawin mo. Wednesday, ito yung ipapollow up mo. Okay? Yan. Ano pa? Dapat, hindi next week, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon mo lahat gagawin mo. Laging ngayon, ang katwiran ngayon. Wag na next week, wag na bukas, wag na mamaya, ngayon na. Right? Priority, a better way to work. Pag priority mo yun mismong priority. Marami kasing priority. Priority pamilya, priority trabaho, priority kung ano-anong dapat na gawin na priority. Ang i-priority mo, yung pinakamadali muna. Yun yung i-priority mo. Pinakamadali. Ano yung pinakamadali? Ano nga yung priority mo? Ano yung pinakamadali? Kung ano yung ipa-priority mo, yun yung pinakamadali. Yun yung madaling trabahuhin at matatapos ka agad. So, sunod ka na naman doon sa priority. Ano ba yung priority? Dapat, halimbawa, ganito. May gusto kang ma-achieve. Kotse, bahay, travel. Ano yung pinaka mababa na mas madaling maabot? Yung daily income. Yun yung priority mo. Yung monthly income, sunod na yun. Yung yearly income. Kasi nga, ang kailangan mong makuha, yung income na minimal o pinaka-mas minimum, yun yung i-priority mo para pagdating no year-end, mayroong kang natapos na pangarap. Meron kang na-achieve. Okay? Ano pa? Ito, pang-apat, physical. Procrastination. Pagpapahirap. Pagpapahirap o pagpapayaman? Ano ba yung gusto mo? Procrastination, mamaya na habit. I will. Lazy tomorrow. Yung laging nag-aantay, laging ang pakiramdam pagod, wala namang ginagawa. Laging may excuses. So, dapat ang physical mo, ang physical condition mo, lagi mong iniisip na kaya mo gawin ang lahat. Okay? Ang physical condition mo, dapat lagi mong isip na kaya mo lahat. Kalimutan mo yung mamanya na habit. Hindi ka magiging successful kung meron kang unsuccessful habit at unsuccessful na pag-uugali. Palitan mo yung ugali mo. Okay?
Pero wag mong tanggalin, palitan mo lang. Kasi lahat ng tao may ugali. Lahat ng tao may kapintasan. Lahat ng tao may kabutihan. Lahat ng tao may kasamaan. Lahat ng tao may pwedeng gawin na kahit ano. Kaya lang, ang sinasabi, kung gusto mong maging successful, tanggalin mo yung pag-uugali na pangit. Tanggalin mo yung pag-uugali na hindi kapakik-pakinabang. Okay? Tanggalin mo yon para maging successful ka. Maging magaan sa iyo ang lahat. Kasi nasa iyo na ang lahat. Okay? Yan. List of things you can do and make your day perfect. So, magagawa mo daw perfecto ang buhay mo, ang bagay na mga nagagawa mo sa buhay. Kung inililista mo yun, isa-isa, yung mga bagay na gusto mong matapos. O, pag wala kang listahan ng mga dapat mong tapusin, parang pupunta ka sa palengke. Lahat ng bibilihin mo, ilista mo. Ganon din sa pangarap, ilista mo yung pangarap mo. Tapos isa-isa, bibilihin mo yon para matupad. Ganon din yon sa palengke, iisa-isahin mo. O, sayote. O, sayo. Ganon. O, isa-isa mo, binibili mo lahat. Sa pangarap, ganon din. Isa-isahin mo lang. Huwag sabay-sabay. Okay? Kailangan magiging perfect yan para. Okay? Ano pa? Find your purpose. Your passion in life will be more accelerating every day. Yan ka daw magiging malakas. Okay? Hanapin mo yung purpose mo. Dapat lahat ng gagawin mo, meron kang purpose. Alright? Tulog na ba kayo? Magpapahirap. Mamaya na, later, lagi. Dapat may orasan ka, meron kang tinatawag na alarm para magawa mo yung mga gusto mong gawin. Yung mamaya na habit, alisin mo yan. Yung alarm mo, pag tunog ng alarm mo, wag mong patayin. Wag mong patayin. Bumangon ka kaagad. Kasi, tumunog na yung alarm, hindi ka pa rin bumabangon eh. Di ba? Oh. Kailangan, pag nag-alarm ka, anong oras ka babangon, kahit kulang ang tulog mo, bumangon ka dun sa tamang oras ng alarm. Araw-araw gawin mong habit yon. Okay? Kasi yung physical mo, dapat sanayin mo yung physical mo na ganon. Kasi nga, may dapat kang abutin, may dapat kang gawin, may dapat kang tapusin, may dapat kang pangarap na maabot. Okay? Kasi pag naabot mo na yung pangarap mo, nakuha mo na lahat, yung physical mo, pwede mong ipahinga kahit maghapon. 24 hours matulog ka, 1 taon matulog ka, gano'n. Pero kung hindi pa nakukuha yung pangarap mo, may dapat ka pang gawin, huwag mo muna yung isipin na mamaya na habit. Dapat lagi kang mag-alarm. Okay? Ano pa? Pagpapayaman, gawin mo ng deadline lagi. Gawin mo deadline. Oy! Deadline na. Monday na naman. May announcement na naman na bago. Kailangan, after nyan, meron ka nang nakakondisyon ng mga taong kausap na papasok. O after Monday ha, pasok ka na kaagad kasi eto na yung mga bagong promo. Okay? O kaya, bago mag-Monday, alam mo na yon. O, cut off na sa Monday. Kailangan Saturday pa lang. I-payment na natin yan. Gawin na natin yung negosyo. Alright? Lagyan mo na deadline lagi yung mga kausap mo. Factors. Phrases ito. Marami gusto gumaling at umasenso pero ayaw gawin ang tama. Diba? May mga nabalitaan tayo, lumipat ng ibang company kasi nainip sila. Tapos, nire-recruit yung mga member natin. Nainip sila eh. Gusto maging magaling pero hindi sila, ayaw nilang gawin yung tama. Oh, 'di ba? Maraming ganyan. Naiinip. Akala nila malayo pa yung pangarap, hindi nila alam malapit na. Lumilipat. O, di ang nangyayari, patalon-talon sila. Ang tawag doon, monkey business. Okay? Gawin niyang tama. Kasi lahat ng mind natin is brilliant. Brilliant ang lahat ng tao. Bakit may mga mayayaman? Ba't may mga mahirap? Pareho lang naman may utak na brilliant. Depende sa kanila kung paano sila nag-iisip. Okay? Depende kung paano nag-iisip.
Kung ang lagi mong iniisip, mahirap sa yung lahat na gagawin mo, ay mahirap talaga lahat yun kasi ikaw nag-isip. Ay kung brilliant, brilliant yung nilagay mo dyan, at lahat ng iniisip mo madali, magiging madali yun lahat. Okay? Yan. Procrastination ang malaking hadlang sa iyong pag-asenso. Sa physical na natin, na pagkatao, kapag ang procrastination daw, yung mga sinasabi na mamaya na, bukas na lang, next week ko na lang gagawin, next year na lang, eh yun yung malaking hadlang. Kaya hindi umaasenso ang tao. Okay? Yung laging sinisisi yung gobyerno. Lentek na gobyerno na yan. Walang nanunungkulan na matino. Yun yung mga ano nila. No? Laging umaasa. Okay? Magulo yung utak kung ano-anong nilalaman dyan sa nervous system. Anong dapat? Para hindi maging magulo. Focus ka lang. Focus ka. Focus ka, focus. Concentrate kung anong gusto mong gawin. Doon sa dapat mong gawin, nakafocus ka lang dyan. Walang disturbo, wala kang iisipin na magdidisturbo. Meron taong kumakausap sa'yo, oy, maganda yung ganitong kumpanya, maganda yung ganitong products. Tantanan mo na yun. Huwag mong intindihin yung mga taong yan. Unfriend mo na kagad. Kasi dapat nakafocus ka. Focus ka lang. Lahat. Kaplano mo, lahat focus ka. Okay? Concentrate ka lang. Matatapos mo yan. How to improve concentration and focus. Ang dapat mong i-ano dito, i-adapt, no? Yung mga lesson na nag-i-improve ka, nag-growth ka, naka-concentrate ka, so nakatutok ka doon sa lahat ng gusto mong marating sa buhay. Lahat ng gusto mong matutunan, dapat tutukan mo 'yon. Okay? Para ikaw nag-i-improve ka nang nag-i-improve. Nagre-research ka para mag-improve ka. Nag-a-adjust ka para mag-improve. Okay? Eto. Alisin mo 'to sa buhay mo. Naka-focus ka, naka-concentrate ka, pero yung isip mo, yung emotional mo, yung spiritual mo, yung physical mo, nandito sa ganitong kondisyon. Ihiwalay mo yan. Okay? Kasi ibang aspeto yan, hindi yan tungkol sa gusto mong marating. Okay? Ihiwalay mo yan, nakaset aside yan. Iba yung usapan sa part na yan. Okay? Kasi pag sinunod mo yan, ito yung mangyayari. Magiging rason mo lahat yon. 20 years old pa lang naman lang ako eh. Bata pa ako, hindi ko nagagawin yung business, saka na lang. Pagdating mo ng 30, may pamilya na ako eh. Oh. Asikasuhin ko muna yung mga anak ko. Pagdating mo ng 50, sa mga anak ko na lang yan. Yung mga anak ko na lang ang tutupad. Sila na lang paaralin ko ng mas maayos para matupad yung pangarap nila. Kumusta naman yung pangarap mo? Wala kang natupad kasi ganito yung naging habit nung lahat sa'yo, yung human aspect mo. Okay? So, dapat, hindi ganon, no? Anong gagawin? Mag-isip ka na ikaw ay nag-grow. Sabi ni Jim Rohn, think and grow rich. Ito yung pwede mong hanapin na book, no? Maghanap ka ng book na ganito. Hanapin mo yung mga decision making na book, nakakatulong sa pagdidesisyon, nakakatulong sa paggawa ng aksyon. Hanapin mo yung mga book na yan. Yung tamang paggawa ng aksyon para mawala sa iyo yung mga ganong part. Okay? Makaalis ka doon sa kinaiistakan mong sitwasyon. Alright? Next, ano yung Pareto Principle? 20% ng plano mo dapat ginagamitan mo ng mas mataas na vision. May target ka, may strategy kang gagawin. 20% yon. Ang 80%, tinutupad mo siya dahan-dahan. Ano yung vision na dapat unang step mong gawin? Yun yung hahakbangan mo, yun yung tinitingnan mo. Kaya, gagawin mo yung goal mo at yung habang ginagawa mo yung goal mo, may mission ka na gagawin, yun yung action.
para makapunta ka dun sa success na gusto mo. 80% yun. Physical, mentally, spiritually, emotional, dapat dito mo ilulugar yung 80%. Okay? Yung 20% sa mga plano. Yun, yung kung anong mga nilista mo na plano na dapat mong gawin. Alright? Pareto principle ang tawag dyan. May segregate tayo na lesson dyan. Okay? Sabi nga, the true soldier fights not because of the hates what in front of him. Because he loves what is behind him. Ano ba yung pinaglalaban mo sa buhay? Bakit ka lumalaban sa buhay? Bakit ka nagpapatuloy sa buhay? Bakit ka nangangarap? Nandyan sa likod mo kasi yung mga taong umaasa sa iyo. Yun yung dahilan eh. Dahil doon kaya ka nagsusurvive. Dahil doon sa mga taong umaasa sa iyo, kaya ka lumalaban sa buhay, kaya ka nakikipaglaban, kaya ka nakikipagdigma. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit nga pandemya, pinipilit natin eh. 'Di ba? Pinipilit natin na mamuhay, kumita, umasenso dahil merong mga taong umaasa sa atin. Kailangan tayo ang gumawa, hindi pwedeng iaasa natin doon sa likod. Tayo mismo, tayong naka-front ngayon eh. Sa atin mismo yung panahon, tayo ang gumawa. Kasi meron tayong magagawa kung mismo ngayon pa lang gagawin na natin. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng sila. Kailangan tayo. Okay? Kaya may nababago sa buhay ng tao kasi ina-absorb nila yung mga dapat mangyari. Tinatanggap nila yung mga dapat mangyari. Ginagawa nila yung mga dapat na magawa. Yan. Ano pa? Para magtagumpay ka sa buhay, yung spiritual mo, dapat may sarili kang pusa. Okay? Ginagawa mo ng nararapat yung gusto mong marating. Spiritual, nakalagay yan, sariling pusa. Araw-araw, lagi dyan sa spirit mo, na gawin mo yung gusto mo, ikukusa mo yon. Huwag mo nang antayin na may mag-uutos sa'yo. Okay? Malinaw yan ha. Huwag mong antayin na may magsasabi sa'yo, huwag mong antayin na may magpapaalala sa'yo. Gawin mo na sariling kusa. Yung pangarap mo, gawin mo sariling kusa. Okay? Para matupad mo, yun yung nasa spiritual habit mo. Ano pa? Yung nasa mentality mo, dapat masaya ka na ginagawa mo ng sariling kusa yung pangarap mo. Magte-training ka, dapat masaya ka. Yun yung nasa mentality mo. Okay? Ano pa? Dapat sarili mo, empleyado mo, yung emotional mo. Okay? Yung emotional part mo, dapat, ang isipin mo, empleyado ka ng sarili mong pangarap. Kaya nga, dapat may sariling kusa ka at masaya mong ginagawa yon dahil employee ka ng sarili mong pangarap para magawa mo yun na may responsibility. Ano pa? Yung physical mo, dapat palagi mo siyang ginagawa. Yung physical condition mo, palagi mo siyang ginagawa. Okay? Iugnay mo itong lahat ng ito sa pangarap mo. Kasi ito yung magbibigkis para makarating tayo sa mga pangarap natin na dapat nating maabot. Alright? Sabi sa Luke 1:3-7, with God, nothing is impossible. Kaya lahat yun, pag sinarili mong kusa, ginawa mo ng maayos, masaya ka na ginagawa, araw-araw palagi ginagawa yon, walang imposible sa Diyos. Tutulungan ka niya at lagi niya tayong bibigyan ng gantimpala. Makukuha natin lahat ang dapat nating marating. Right? So hanggang dyan ang aking bahagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung meron kayong mga dapat itanong, sasagutin natin yan.